Pagbabalik sa kasalukuyan, nakaupo si Eugene sa opisina, buong puso sa bagong misyon. Ang patahimikin ang sino mang naglalakas loob na siraan si Jinwoo matapos ang Jedo Island Raid at ang kontrobersyang kaakibat nito. Terminado siyang ipagtanggol ang kanyang kaalyado, ang reputasyon ng kanilang guild. Hindi siya nag-aksaya ng oras, isa-isang sinuri at inireport ang bawat mapanirang komento ng may matatag na focus. Bigla na lamang lumitaw si Jinwoo sa kanyang tabi, nagulat ito ni Jinho at agad siyang natauhan. Walang gaanong emosyon, tinanong ni Jinwoo kung may problema. Ngunit agad siyang siniguro ni Jinho na ayos lang ang lahat. Doon niya napansin ang kakaiba. Nasa hunter gear pa rin si Jinwoo. Ipinaliwanag ni Jinwoo na kagagaling lang niya sa isang gate at may dala siyang high-level magic course para pundohan ang kanilang guild. Nahinga ng maluwag si Jinho at napahanga dahil sa mga iyon, hindi na sila kailangang mag-alala sa mga sweldo ng mga susunod na miyembro. Ngunit nalito si Jinwoo nang mabanggit ni Jinho ang tungkol sa mga empleyado. Pinaalala ni Jinho na kailangan pa nila ng isa pang miyembro upang maitatag ng opisyal ang kanilang guild. Ngunit bago pa nila mapag-usapan ng maigi, lumitaw ang isa pang isyo, ang pangalan ng kanilang guild. Sa simula, baliwala ito kay Jinwoo pero iginiit ni Jinho na ang pangalan ang magsisilbing pagkakakilanlan nila. May kumatok sa pinto. Saglit na natigilan si Jinho, nagtataka kung sino ang bumisita. Pagbukas niya ng pinto, nanlamig siya sa gulat. Si Hunter Cha Hae-in ang nasa harapan niya. Maging si Jinwoo ay nabigla. Ang isang tulad niya ay bigla na lamang nagpakita sa kanilang opisina. Tinangka niyang alamin ang dahilan at walang paligoy-ligoy na sinabi ni Hae-in gusto niyang sumali sa kanilang guild. Naguluhan si Jinwoo sa kanyang pahayag. 2 taon pa lamang mula nang siya'y mag-awaken, kaya't iniisip ni Jinwoo na kasalukuyan pa siyang nasa ilalim ng kontrata sa Hunters Guild. Inakala niyang hindi ganon kadaling makaalis. Ngunit laking gulat niya nang malamang handa si Hae-in na bayaran ng penalty upang tuluyang kumawala sa kontrata. Mas nakakagulat pa, wala siyang hinihinging kapalit, hindi signing bonus, hindi rin sahod. Hindi maintindihan ni Jinwoo kung bakit iiwan ni Hae-in ang isa sa pinakamakapangyarihang guild sa Korea para sa isang bagong tatag, hindi pa napatutunayang guild. Kaya tinanong niya ito ng diretso. Saglit na natigilan si Hae-in, ibinaba ang paningin at tila hirap sabihin ang tunay na dahilan. Hindi niya kayang aminin na matapos ang nangyari sa Jedo Island, matapos siyang iligtas mula sa kamatayan, nais lang talaga niyang mapalapit kay Jinwoo. Ngunit hindi niya ito masabi. Sa halip, nagpanggap siyang ang tanging hangad ay isang payak na buhay. Tahimik na nakinig si Jinwoo. Ngunit mas marami siyang naintindihan kaysa sa ipinapakita niya. Bilang isang rank S hunter, alam niya ang bigat ng ganitong buhay. Ngunit hindi siya basta-basta pumapayag. Upang subukin ang determinasyon ni Hae-in, ipinahayag niyang kailangan muna niyang dumaan sa isang guild entrance test. Gulat si Hae-in. Wala naman daw test na nabanggit sa recruitment notice. Ngunit mabilis itong naipasa ni Jinwoo kay Jinho na tila siya ang nakalimot. Para sa test, kakalabanin ni Hae-in ang isa sa kanyang mga summon, ang pinakamalakas sa lahat. Hindi na tinag si Hae-in sa hamon. Walang takot, walang pag-aatubili. Handa siya. Agad na iminungkahi ni Jinwoo na gawin ang labanan sa gymnasium ng Hunter Association. Habang papunta roon, naisip niyang subukan kung maaari ba niyang gamitin ang Shadow Exchange para isama si Hae-in. Sinabi niyang hindi na kailangang maglakad ng malayo. Kailangan lang manatili siyang malapit. Habang papalapit si Jinwoo, nakaramdam si Hae-in ng kaba. Masyado siyang lumapit. Bago pa siya makareact, ginamit na ni Jinwoo ang Shadow Exchange. Sa isang iglap, nawala silang pareho, nilamon ng anino. Pagdating sa gymnasium, kusang nagbukas ang mga ilaw sa reaksyon sa kanilang mana.
Namangha si Hai-in at pansamantalang tumigil upang suriin ang paligid. Pagharap niya, nakahanda na si Jinwoo para sa test. Napagtanto ni Hai-in na naiwan niya ang kanyang sandata. Ngunit sinabi ni Jinwoo na may mga training weapons sa lugar. Mabilis siyang pumili ng espada na kahawig ng karaniwang gamit niya. Matapos makumpirma, ipinatawag ni Jinwoo si Igris, ang pinakamahusay na swordsman sa kanyang mga shadow soldier. Hindi niya pinili si Beru dahil baka ito'y masyadong mapanganib para kay Hai-in. Ipinaliwanag niya ang kondisyon ng laban. Panalo kung masisira ang summon, talo kung siya'y susuko. Binigyan niya si Igris ng Demon Monarch Sword para maging patas. Senyas ni Jinwoo, nagsimula ang laban. Unang umatake si Igris, ang kanyang sandatay naglalabas ng kidlat. Mabilis na nakaiwas si Hai-in, ang pader sa likod niya ay naging abo. Napahanga si Jinwoo. Tumugod si Hai-in, terminado. Nagtagpo ang kanilang mga sandata. Habang naglalaban, pagtanto ni Jinwoo, hindi niya dapat minamaliit si Hai-in. Sa huling hampas, tumilapon si Igris sa pader. Tinapos na ni Jinwoo ang laban, ngunit hindi pa kontento si Hai-in. Buo ang loob niyang harapin ang tunay na pinakamalakas si Beru. Alam ni Jinwoo kung gaano ito kapanganib, ngunit nakita niyang hindi uurong si Hai-in, kaya pumayag siya. Pagdating ni Beru, nagbago ang hangin sa buong lugar. Labas ng utos si Jinwoo, talunin si Hai-in, ngunit huwag siyang sasaktan. Sumigaw si Beru, ang boses niya'y yumanig sa gym. Habang tumataas ang tensyon, binalaan muli ni Jinwoo si Beru. Agad na umatras si Beru. Doon sinubukang umatake ni Hai-in, pero agad itong nawala sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang presensya nito sa likod niya. Handa na siya. Sunod-sunod ang mga atake ni Hai-in. Elegante, mabilis, ngunit walang tumama. Umiwas si Beru ng walang kahirap-hirap. Nagsimulang sumiksik ang pagdududa sa puso ni Hai-in. Paanong napakalakas niya? At paano nagawang kontrolin siya ni Jinwoo? Habang lumalapit si Beru, naramdaman niya ang amoy ng kamatayan. Ngunit sa halip na umatake, sumigaw lamang si Beru. Tumilapon si Hai-in. Hindi nagpakita ng kasiyahan si Jinwoo. Tinatanong kung sapat na ba iyon, ngunit ayaw pa ring umatras ni Hai-in. Naramdaman ni Jinwoo ang pagbabago sa pakiramdam ni Beru, isang halimaw na hindi sanay na hamunin ng biktima. Sa huli, hindi na napigil ni Beru ang kanyang instinct. Lumabas muli ang kanyang mga kuko at umatake siya, ngunit nakaiwas si Hai-in. Ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, sword dance. Magkasunod ang mga atake, halos sumayaw ang kanyang espada sa ere. Ngunit si Beru, tila hindi naaapektuhan. Sa huli, pinigilan ni Beru ang kanyang espada gamit ang kamay at pinilas ito. Ngunit hindi tumigil si Hai-in. Pinuno niya ng mana ang natitirang bahagi ng espada, Blade of Light. Isang teknik na ngayon lamang niya ginamit. Tumama siya kay Beru. Sa isang sandaling bumaba ang depensa nito. Ngunit sa mismong saglit na iyon, na-reset ang isipan ni Beru. Huling lumitaw ang utos mula sa dating buhay niya, annihilate all enemies. Sa paningin ni Beru, si Hai-in ay hindi nakakampi. Isa siyang biktima. Umatake siya. Ngunit bago siya tumama, umarang si Jinwoo. Inuli ang kanyang atake gamit ang sariling kamay. Nang magtama ang kanilang mga mata, natanto ni Beru ang kanyang pagkakamali. Agad siyang umatras, lumuhod, at humingi ng tawad. Alam ni Jinwoo ang nangyari. Saglit na nanaig ang instinct ni Beru bilang isang mandirigma at hindi bilang isang tagasunod. At dito nagtatapos ang Season 3, Episode 2 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 3, ilalagay ko no yon sa ating channel.